ni Marcos at ni Romualdez. Kasi yan naman ang ako sa tingin ko hindi naman kaya ni Marcos mag-isa to eh. Sa tingin ko kagagawa no ito ni Romualdez sa tingin ko lang po isa ho sa mga mastermind o di kaya isa sa mga pumipihit ika nga ay baka nga siya pa nga yung talagang tunay na mastermind Dalawa lang yan it's either nililigtas na naman niya yung kapatid niya na hindi daw yun ang sinabi ng kapatid niya at ewan ko kayong humusga ito maaring number 1 hindi daw yung kapatid niya ang nagsabing huwag umattend at nililigtas na naman niya or number 2 baka naman talagang walang alam yung kapatid niya sa mga galawan nitong mga tauhan niya kasi yung kapatid niya lutang dahil nga basta sa mga dahilan na hindi talaga sila magkasundo at totoo yan marami na nagsabi niya na taga Davao na hindi ho talaga sila magkasundong mag-ama. Ang ganda ngayon, because sa mga nangyayaring ito, naging close yung buong pamilya nila. Yan po ang nangyari. Inelaborate po ni VP Sara Duterte. Naging close siya kay Kitty. Alam naman po natin si Kitty, iba ang nanay. Hindi yung nanay ni VP Sara Duterte. Tapos sila magkakapatid, naging close sa mag-isa, sa bawat isa. Di ba? Pati ang higit sa lahat, ito na mismo, nanggaling na sa bibig ni VP Sara Duterte. Nagkaroon na siya ng father and daughter relationship. Pantakin mo, for longest time, hindi nangyari yan. Kaya nga, nagpasalamat pa siya kay Marcos, di ba? Nagpasalamat siya kay Marcos dahil sa kalagitnaan ng ginawang katarantaduhan ni Marcos sa pamilya niya, naging mabuti ito para sa pamilya niya. Kasi nga nabuking sila nung huling hearing. 'Di ba? Nabuking po sila nung huling hearing na mga sinungaling po sila. Kaya naman ngayon ayaw na ho nilang umattend dahil ang hirap po talaga pagtakpan ng kasinungalingan. Kita nyo naman po mga kababayan na sinabi po ni Senator Amy, talagang merong illegal na pagdukot o di kaya pag-extradite kay Pangulong Duterte papunta sa The Hague. Yan po ang konklusyon ng kanyang hearing. Illegal po yung ginawa at hindi pinadaan sa tamang proseso at nabuking din niya po. Ang isa sa pinakamatinding na booking niya matagal na po palang pinagplanuhan. Ibig sabihin, talagang budol pala talaga to si Marcos doon sa sinasabi niyang we will not cooperate with ICC. We will not cooperate with the ICC. Budol pala talaga. Bakit to? Kasi nga po, sinabi nga po ni Senator Amy na pag-alaman na matagal na palang pinaplano ang paghuli kay Pangulong Duterte, di ba? So, diyan pa lang, alam na natin yung kasinungalingan nito ni Marcos at ni Romualdez. Kasi yan naman ang ako sa tingin ko hindi naman kaya ni Marcos mag-isa to Sa tingin ko kagagawa no ito ni Romualdez sa tingin ko lang po isa ho sa mga mastermind o di kaya isa sa mga pumipihit ika nga ay baka nga siya pa nga yung talagang tunay na mastermind etong si Romualdez pero gayon pa man wala rin naman magawa at may kasalanan din po si Marcos dahil pinabayaan niya yung kapatid niya hindi pala kapatid kamag-anak niya yung kanyang pinsan. Diba po? O sige nga, ano ho ba yung news na yan tungkol po dun sa hindi daw pinayagan? Ikinagulat rin ni Senator Amy kung bakit biglang hindi nadadalo ang gabinete sa pagdinig dahil taliwas daw ito sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Gihit ng Senadora, marami pang katanungan ang taong bayan na Alam mo dito naku po, eto lang ang gusto kong sabihin Dalawa lang yan it's either nililigtas na naman niya yung kapatid niya na hindi daw yun ang sinabi ng kapatid niya at ewan ko kayong humusga ito maaring number 1 hindi daw yung kapatid niya ang nagsabing huwag umattend at nililigtas na naman niya or number 2 baka naman talagang walang alam yung kapatid niya sa mga galawan nitong mga tauhan niya kasi yung kapatid niya lutang Hindi, walang biro. Yung kapatid niya parang walang alam Alam niyo naman pag mahinang nila lang, pabaya na Pabaya na ho sa mga diskarte sa gobyerno. Kaya sige, bahala na kayo kung ano gusto niyong gawin. Wala na akong pakialam. Importante sa akin alam niyo na. Di ba?
Basta, bahala na kayo. Basta ako pare, easy lang. Yeah, heavy. Heavy. Ganon siguro eh. Or talaga namang nililigtas lamang po ni Senator Amy etong kanyang kapatid. What do you think? Sa akin po feeling ko lang naman po ito. Maaring mali, maaring tama. Nililigtas niya yung kapatid niya. Kasi parang syempre mano pa rin kahit alam niyang mali yung ginagawa nung mga tauhan, ang ginagawa niya, nililigtas niya yung kapatid niya para sa iba na lang sisihin ng taong bayan yung katarantaduhan. Di ba? Parang ganun Ganun ang sa tingin ko Sana para masagot ito ng gobyerno. Itong nakaraang linggo lang nang inilabas si Senator Amy ang preliminary report sa kanyang pagdinig, kung saan binigyan diin ng senadora na wala ng legal na obligasyon ng Pilipinas para arestuhin si dating Pangulong Duterte at i-turn over ito sa ICC. Wala pang pahayag tungkol dito ang Malacanang. Ruth? Camille, so paano daw? Ano na ang susunod na hakbang ni Senator Amy? Itutuloy niya pa rin ba yung susunod na hearing? Ruth, ayon mismo kay Senator Amy, sumulat daw siya kay Executive Secretary Bersamin para ikonsidera ito. Baka raw kasi isipin ng taong bayan na may tinatago sila. Kaya hindi pa raw Baka daw isipin ng taong bayan na may tinatago sila. Obvious naman, madam. Na meron talagang tinatago po itong mga sekretary natin. Kasi nabuking nyo Nabuking nyo nung nakaraan. Kaya ito, may tinatago ho talaga sila. Yan ang system na nangyayari ngayon. Sila ng senadora ang kanyang pagdinig. Narito ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Executive privilege at sub-judice, alam naman natin, walang pinagbawal na ng Korte Suprema. Chief Justice si Executive Secretary Bersamin, kapisado niya yan, alam niya, walang pangkalahatang blanket na executive privilege. I-invoke lang yung executive privilege, depende sa tanong. One by one lang yun. Nagyagets ninyo. Tama siya dyan Yung executive privilege, it doesn't mean hindi ka attend. Pwede mo sabihin yon during the hearing. Ma'am, pasensya na po invoke ko lang po yung executive privilege kasi po it concern national security o hindi ko pa pwedeng ikwento kung ano yung napag-usapan namin ng Pangulo na patungkol sa bagay-bagay. Hindi yung pwedeng pangkalahatan yung sinasabi ni Senator Amy na kung saan basta isang bagsakan ika nga. Hindi na kami attend. Sana all, Tutang ina talaga, sana all. Hindi, alam mo kung bakit. Nakakabuisit ito Ito pasensya na maglalabas lang ako ng sama ng loob Kasi alam nyo mga kababayan, kami pong mga vloggers, mga ordinaryong Pilipino, walang katungkulan. Pag kami pinatawag at hindi kami sumipot, iko-contempt kami. Kung sumipot naman, papahiyain kami. Diba? So, anong choice namin? Totoo lang, hindi naman kami binibigyan ng choice Walang choice. Wala nang kalayaan sa putang inang mundo na to. Lalo na yan sa pamamahala ng Congress na yan. Wala na hong kalayaan talaga. Katarantaduhan na po yung sinasabi ninyong freedom of speech. Bakit? It's either mag-sorry ka o contempt ka. Anong putang inang kalokohan yan? Anong klaseng masasabi mong freedom of speech dyan? No choice ka Mag-sorry ka or contempt ka. O binigyan mo pa ng choice. Sabi, gago pala talaga kayo Pasensya na pero katarantaduan po Tapos eto, papayagan lang natin. Bakit? Wala lang. Kami protektado kami ng Pangulo sino ba yung nagpapahiring? Yung kapatid ng Pangulo. Kaya moro-moro na lang yung ganyan. Hindi, Senator Amy, kung hindi mo tutuluyan to mga to, tangina, moro-moro lang yung ginagawa mo. Moro-moro na lang yan. Gaguhan na lang, ika nga, budulan na lang yan. Kunwari ka pa, pa-impress ka pa na meron kang ginagawang maayos, pero wala. Isang kalokohan na po yung ginagawa ninyo. Sorry pasensya ka na madam kung yan ang sasabihin ko pero wala Wala kang moral authority ika nga na gumawa-gawa pa ng hearing
kung ganyan lang din pala, sasabihin lang nila, hindi, tatahimik na kami, bahala na kayo sa buhay nyo. Wala pala. Tangina, nag-ano pa ka tayo? Ano ginagawa nyo? In aid of, re-election. Yun ang totoo dyan. In aid of re-election na ginagawa ninyo. Hindi ho talaga katotohanan yan. Hindi ho to seek the truth. Diba? O di kaya para may magawa kayong batas. Wala, kalokohan po yan. Naggagaguhan lang po tayo eh. Hindi, ayan ang katotohanan. Naggagaguhan lang po tayo. Alam bang lahat ng executive privilege, lahat ng topic? Kaya nagulat naman ako. Pumasok pa rin ako kung sa sinabi ng Presidente na hindi daw pagpabawal. Pero ginagawa naman sila, bawal. Hindi sila aaten. Yan muna ang latest update. O, tingnan mo na. Wala talaga, kalokohan. Hindi, kalokohan po talaga ang nangyayari. Hindi, wag na po tayo magmaang-maangan pero isang malaking kalokohan po yung ginagawa ninyo. 'Di ba? Na akin lang, madam, kung talagang seryoso ka, pa-contempt mo yung mga 'yan. Kasi sinasabi mo ang decision ng Supreme Court is hindi naman yung katulad na sinasabi ni Bersamin na pwedeng hindi umattend eh. Iba po yung ninyo yung sinasabi ninyo na hindi tama yun, di ba? Yung ganyan. Dahil may decision ng Supreme Court. So therefore, pwede mo ipa-contempt. Kung ako lang ang membro ng committee na to, gagayahin ko si Paduano eh. Si Paduano si content creator. Content creator yun eh, contempt creator. Contempt ng contempt. Di ba? Lokohan na tayo talaga mga kababayan. Naglolokohan na tayo. Sana medyo magising-gising naman yung ating mga kababayan. Kasi alam mo talaga pasensya na po sa word pero nakakaputang ina talaga yung mga ganitong klaseng nangyayari sa bayan natin eh. Pagka kayo okay lang. Pero pagka kami mga Duterte supporter, tangina aapihin ninyo. Mumurahin ninyo, tatawagin ninyong tanga, kung ano-ano ipapahiya ninyo. Tapos ganyan. Hindi pwede, hindi ko papayag sa ganyan. Huwag kayong gago. Kung akala ninyo lahat kaya ninyong ganyanin, hindi ho. Huwag ho tayo maglokohan. Pagod na ang taong bayan. Hindi, totoo po yan. Pagod na. Kaya nga kayo mga kababayan na nanonood nito, huwag niyo natin pahintulutan. Nasa kamay niyo yung tunay na kapangyarihan. Tandaan ninyo nasa ating konstitusyon yan. The authority emanates from the people. Nanggagaling sa inyo. Huwag natin payagan yung ganito. Pagpapayagan natin to, palalagpasin lang po natin yung ganitong klaseng kasinungalingan nila, para ho tayong gago. Diba? Para may nakikita natin nagsasaksakan sa harapan nung ginagawa, binibidyo natin. Yung nagbabarilan na, binibidyo pa rin natin. Yeah? Para tayong ganun eh. Dapat pag may nakita tayong mali, umimik na tayo. Pag tayo binakitang hindi maganda sa gobyerno, dapat to magsalita pa tayo. Karapatan po natin yan. Bakit? Tayo po nagpapasahod sa mga animal na yan eh. Sa atin po yung gagaling yung perang ginagamit nila. Sa atin po nanggagaling yung perang ninanakaw din nila. Sa atin po lahat eh. At least magkaroon naman tayo ng shade sa ninanakaw nila. Hindi naman pwede yun. Hindi ba? Alam mo, eto pasensya na mga kababayan pero maglalabas talaga ako ng init ng ulo ngayon eh. Kasi sawang-sawa na ako sa korupsyon sa Pilipinas eh. Sawang-sawa na po ako sa matinding nakawan, kaliwat kanan, pabaya sa peace and order. Wala, parang itong tang-inang gobyerno to walang ginagawa kung hindi gumawa ng kabalastugan eh. Bilang mamamayan, hindi naman po ako papayag doon, 'di ba? Magsasalita at magsasalita po ako. Hindi pwede yung ganun na ginagago nyo na ho ang mga Pilipino. Kung kayo palalagpasin yung ng ibang tao yan, ako hindi ko palalagpasin yan. Hindi ko papalagpasin yan. Talagang makakatikim kayo sa akin. Hindi po ako magre-rebelde. Hindi ko gawain yan. Hindi ako pabor sa rebellion. I will peacefully say my peace. Di ba? Peacefully say my peace. Hindi, totoo po. Lahat po ito protektado po ng ating konstitusyon. Di ba? Freedom of speech. Pwede natin ilabas yung sa tingin natin sa loobin natin sa gobyernong ito.
Hindi totoo yung sinasabi nung vlogger Claire na yan. Na pagka nag-hate ka sa gobyerno, paano kung ginagawa ninyo mali? Anong gusto niyo? Matuwa kami. Ang galing-galing nyo, mga animal kayo. Ang galing nyo talaga. Ninanakaw nyo pera namin. Palakpakan kayo, ganon? Ganon ba gusto nyo mangyari? Kayong gumagawa ng dahilan kung bakit nagagalit sa inyo taong bayan. Yan ang totoo. Hindi nyo mo napapansin? Ito ganito sila kabulag. Pabagsak na ng pabagsak ang survey ni Marcos, hindi niya pa rin nararamdaman. Ano ba talaga ang vitamins niyan? Bakit hindi niya nararamdaman? Parang manhid. Tapos yung mga tatanga-tanga naman nasa paligid niya, yung mga opisyal ng gobyerno, wala rin pakialam, basta sila sumahod, ayos na. Mantakin mo sabihin ba naman ni Claire Castro sabihin ba naman niya, nagtataka nga ako bakit nagugutom pa mga Pilipino. Utang ina, sabi ko, bobo talaga. Pasensya na pero madam, isa ka talaga sa sagad sa butong walang utak. Alam mo kung bakit? Hindi mo alam kung ba't natugugutom? Alam mo kung bakit? Simple lang. Kasi kayo hindi nagugutom. Kami gutom. Yun ang katotohanan. Kaya hindi nyo alam na nagugutom mga Pilipino kasi kayo, sagana kayo sa pera. Hindi ko alam kung saan nyo kinukuha. Di ba? Paano kayo mga taga-Malacanang, saganang-sagana kayo sa salapi? Kaya hindi nyo alam yung mga Pilipino, gutom na gutom na. Hindi na kasya ang pera, kaya nga ang init ng ulo sa karsada eh. Hindi, alam mo, ito walang biro ito Marami tayo nakikita. Mga road rage na yan bakit ho ba? Ano sa tingin ninyo ang dahilan kung bakit nagro-road rage? Hindi ko sinasabing, I'm not justifying na tama yung road rage. As a matter of fact, matagal ko na nga pong ina-advocate din po yung road rage na yan na dapat taasan ng penalty ng mga bubunot, yung mga bababa. Hindi totoo. Kasi alam nyo, eto sa Japan, alam nyo ho ba kung paano kahit ang daming lasinggero, gabi-gabi lasinggero mga Hapon alam mo kung bakit gano'n na hindi nag-aaway sila? Kahit kumanta sila ng My Way, hindi nag-aaway-away. Kasi meron silang deterrent na pag ikaw unang sumuntok, ikaw may kasalanan. Pag ikaw sumuntok at nagkadugo yung kalaban mo, yari ka talaga. Maganon kaya nga 'di ba ina-advocate ko dapat pag bumaba ang isang tao sa kanyang sasakyan, mataas na penalty na dapat yan. Pag yung lalaking nagmumotor, umalis sa motor niya, dapat may penalty na rin yan. I'm really advocating na maging peaceful tayo sa kalsada dahil meron tayong uuwi ang pamilya. Pero, alam po ba natin kung bakit nagkakaganyan-ganyan? Ang mga kababayan natin nagro-road rage. Alam niyo kung bakit? Isang dahilan yan, problema sa pamilya. Bakit? Kanyo. Trabaho ka ng trabaho, pagod na pagod ka ng tatrabaho, pag uwi mo, puputakan ka ng asawa mo. Bakit? Kulang yung dala-dala mo. Hindi ako nagbibiro mga kababayan Baka kala ninyo, itong karaniwang problema ng pamilya. Trabaho ng trabaho yung lalaki, di ba? Tapos pag uwi niya, puputakan pa siya ng asawa niya, sasabihin kulang yung pera. Tapos kulang kasi ito yung mga gastusin. So ang daming iniisip na ng mga tao ngayon, dahil sa dami ng gastusin sa buhay, ang dami na nilang iniisip. Hindi na nila alam kung paano sila kukuha ng pera. Stress na sila sa trabaho, stress pa sa bahay, ang dami pang bayarin, kung ano-ano na. Dahil nga sa hirap ng buhay, sobrang stress na. Ngayon, pag dinala nila yan sa karsada, dyan, mainit na ulo. So, konting trigger mo na lang dyan, galit na kagad dyan. Kasi ang taong stress, di ba? Ang taong pressured, ika nga. Konting ano mo lang dyan, kantil mo lang dyan, naku po, delicates na. Ano na talaga, sasabog na, ika nga, ang tawag dyan sa tao na yan. Kaya ganito ang bayan natin Kasi kaliwat kanan ng problema. Tapos yung iba, may kabit pa. Yung iba, wala nang pera, sinusugal pa. Di ba? Ganyan, totoo, walang biro. Tapos, pag uwi, yung asawa, nakay kumpare mo, di ba? Bakit? Hindi, tumutulong lang siya kay kumpare. Hindi ko alam kung anong tinutulong. Kaya pag uwi mo, si kumpare nag-aayos ng gripo.
yung tulo. Kasi tumutulo yung gripo. Pag uwi mo, ay, ba't si kumpare? Nag-aayos ng gripo lang yung kumpare mo. Yung pala, ginigripuhan na. Di ba? Hindi, wala akong biro. Kaya nga ang gulo-gulo na. Tapos, bit-bit na ho nila yan sa labas. Karga-karga na ho nila yan. Dala-dala na ho nila yan. Kaya ang init ng ulo ng mga Pilipino ngayon sa karsada. Konting ang dami ko nakikita. Oo, ang dami kong Isipin mo traffic na nga. Tapos, alam mo yun, konting mainit pa ulo mo, stress ka na, talagang konting pitik lang sa'yo. Bakit? Isang dahilan dyan kahirapan. Gutom. Gutom ang tao. Kasi pag ikaw, masaya, masarap mong kasama mo. Masarap yung, meron kang kasamang masarap kausap, masarap kasama, ika nga. Ibig sabihin, hindi ka inaaway, walang problema, nagkikwentuhan, maayos kayo. Hindi ka madali mainit ang ulo sa karsada eh. Di ba? Kaya lang, kung gutom ka, subukan mo ang asarin ng gutom. Sigurado ko yari ka. Di ba? Sigurado ko yari. Ay, ako nga kinikwento ko lagi eh. Eto, kwento ko lang naman ho ito. Pag ako nagising sa umaga at hindi pa ako nakakapagkape, huwag mong kakausapin, baka sampalin kita kagad. Di ba? Totoo po yun. Kasi ako, bullshit ako pag di pa ako nakakakape. Kape pa lang yun. Kasi nga medyo pagka-addict ako sa kape. So, ganun wala ka sa mood, di ba? Ganyan. Lalo na ho, pagka wala ka nang kape, wala ka pang kain. Mas mahirap po yun. Kaya kaliwat ka na ng awayan sa karsada. Tapos, eto. Makikita mo itong gobyerno mo, pinupolitika. Walang ginagawa kung hindi mamulitika. Di ba? Anong ginagawa? Walang iba kung hindi tirahin si Duterte. Ang problema, mahal ng bayan si Duterte. Naglalabasan nga yung mga video niya dati. Sabi ko, organic talaga ang followers si Pangulong Duterte. Kaliwat kanan, naglalabasan yung video niya. Yung mga ginawa niya sa bayan natin. Di ba kaliwat kanan naglalabasan? Kasi genuine kasi yung love ni Pangulong Duterte sa bayan. Tapos gagaguhin mo lang, pagtatawanan mo lang, kakantahan mo ng happy birthday, pagtatawanan mo. Kung hindi ka naman gunggong, kung hindi ka naman, di ba kung hindi ka masamang ugali mong animal ka, medyo minsan wala na sa hulog yung yung pagiging tagapagtanggol nyo kay Marcos wala na sa hulog, di ba? O lalaitin ka pa ng sab-sab sab-sab. Basta yung sab-sab ni Hidarian, ewan ko, mahilig sa saba din siguro si Hidarian di ba? Gago! Hindi, feeling ko mahilig sa saba yung kaya nasabi niya yung sab sa Mindanao di ba? Kung hindi na lathala, yung batas na yon ay hindi ma-implement. Kasama ho yan sa ating batas sa Pilipinas. Sabi niya nga, mukhang ganun ang parang sinasuggest niya doon kay Attorney Kaufman, di ba, na gamitin yon para sa argumento na no jurisdiction ang ICC. Pero gayon pa man, ang nakakalungkot dito yung yung bang ang ating gobyerno ay halatang-halata na binitbit lang si Pangulong Duterte doon because of their will. Pangalawang halatang-halata, ginawa yan dahil may nais silang mangyari. May nais silang mangyari sa 2025, which is matalo yung mga senador ni Pangulong Duterte. At para ma-impeach nila si VP Sara Duterte at para mamayagpag sila sa kapangyarihan sa 2028. Dire-diretso na. Yan naman ho lahat ang dahilan kung bakit pinaspas nila to. It doesn't matter to them. Honestly, it doesn't matter to them whether the Supreme Court nor o kaya itong ICC magsabi ng oo, wala kaming jurisdiction, illegal. So, we have to process kung ano man. Wala sa kanila yun. Ang kanila, anyway, March na, April, May, botohan na, di ba? So, konting panahon na lang, na hindi na makapagkampanya si Pangulong Duterte, yun ang importante sa kanila. Di ba?
Kahit man lang mabawasan ng ilang araw o kaya buwan na hindi makakapagkampanya si Pangulong Duterte, yun ang kanilang motibo, 'di ba? Hindi na importante sa kanila whether legal or illegal ang ginagawa nila kasi ang alam naman nila kami ang batas. Yun ang kanilang yun ang kanilang tema sa buhay ngayon eh. Kami ang batas kaya kami masusunod. Ngayon, kahit sabihin ninyong illegal, kahit ilang expert pa magsabi na illegal yung ginawa namin, kami ang batas ngayon. Pansinin niyo, may inimbitan si Senator Amy. Ang ganda nga nung sinabi nung constitutional expert na lawyer eh. Bakit? Hindi niya binoto si Duterte. Sabi niya, grace po nga siya eh. Wala ho talaga sa sa vocabulary niyo si Duterte, pero mali talaga yung ginawa. Ano sabi ng mga hindot? Wala kami pakialam. Wala kami pakialam kahit mali pa yung ginawa namin. Importante, tumagal sa dahig si Duterte para hindi makapagkampanya. Ganun ang dating talaga ng ginawa nilang yan. Diba? Nakakalungkot. Pero ngunit natapat subalit. Ito na matindi. Merong special announcement si VP Sara Duterte. At ito, alam mo, this is the best thing that happened on this situation. Okay? Panoorin natin to Ang ganda ko kasi sinabi niya dito eh. You're in one of the moments you're thinking of something to share? Ikaw muna. Or ako muna? Okay, ako muna. Sige. I'm happy. I think the I don't have the word right now. I only have happy, but it's the incorrect word to describe it. But blessed. I'm blessed because I gained a sister with what happened to me after the attacks, the confidential funds attacks, the impeachment, and we have a relationship now. I have a relationship with Kippy, and I'm happy now. Sabi ko nga sa kanya, I'm happy that I have a sister kasi meron akong pagagalitan. So, growing up, wala akong ganun. Basta meron ako niyan ngayon. Pinagagalitan na kapatid. And then, I'm happy as well. And this really is ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. And we have the relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood. Alam mo, ito ang isa sa pinakamagandang nabigkas ni VP Sara Duterte. Isang sabi ko nung hindi ko ito palalagpasin. Ang ganda ng sinabi niya dito. Dahil sa mga nangyayari, kahit anong kasamaan nangyari, confidential funds na binabato sa kanya, yung pagdala ni Pangulong Duterte sa dahig, it worked for good. Ibig sabihin, Romans 8:28, in all things God works for good for those who love Him and called according to His purpose. Ang ganda po nun. Ano ibig sabihin? Alam mo, sa buhay na ito, minsan yung mga pangit na sitwasyon, ginagamit ng Panginoon yan para sa ikabubuti mo. Akala kasi natin, sometimes kasi tayo mga human beings, we boast, apakayabang natin. Totoo to sa lahat ito, hindi lang ko kay VP Sara, sa lahat ng tao. We think we can control everything. We think we know everything. Kaya minsan pinapadaan tayo at hinahayaan at pinapahintulutan ng Panginoon na dumaan tayo sa pagsubok. Halimbawa na nga lang din po yung kay Job. Kilala nyo si Job? Si Job po yung nasa Bible na kung saan may instance po na nagpaalam ho si Satanas sa Diyos. Dahil sinasabi niya, ito, pinagpaalam mo lang ito dahil sa dahil sa kaya yan faithful sa'yo kasi pinagpala mo lang. Hinayaan ng Panginoon na mawala yung kanyang mga possession,
nagkaroon ng sakit yung pamilya niya, namatayan siya, tapos hanggang lahat nawala sa kanya. Pero after nun, it was just a trial kay Job. And na-realize ni Job na wala siya. Talagang nasa Panginoon lang lahat. At lahat yung mga nawala, bumalik 2 times sa kanya. Ganon din po nangyari dito kay BP Sara Duterte, na kung saan, alam naman po kasi natin ito, this is a hidden, sabi na natin, secret ito, pero alam ng publiko, hindi pinag-uusapan. Ano ho yun? Na meron talagang alitan etong si BP Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Hindi magkasundo. In many reasons. Pero one of it is personal because of their family. Dahil nga naman hiniwalayan ni Pangulong Duterte yung nanay nito ni BP Sara Duterte. Kaya nagkaroon talaga ng kiskisan among them. Alam nyo, i-deny man nila yan, alam naman ng taong bayan yan. Kaya nga noong nangyari yan, ng pinakamatindi noong 2022 na kung saan dapat tatakbo na, basta, maano yan Kaya umatras si Senator Bongo kasi ayaw niya ngang maipit doon sa gitna. Na kung saan si BP Sara Duterte ay kumampi kay Marcos. Dahil nga, basta sa mga dahilan na hindi talaga sila magkasundo. At totoo yan, marami na nagsabi niya na taga Davao na hindi ho talaga sila magkasundong mag-ama. Ang ganda ngayon, because sa mga nangyayaring ito, naging close yung buong pamilya nila. Yan po ang nangyari. Inelaborate po ni BP Sara Duterte. Naging close siya kay Kitty. Alam naman po natin si Kitty, iba ang nanay. Hindi yung nanay ni BP Sara Duterte. Tapos sila magkakapatid, naging close sa mag-isa, sa bawat isa. Di ba? Pati ang higit sa lahat, ito na mismo, nanggaling na sa bibig ni BP Sara Duterte. Nagkaroon na siya ng father and daughter relationship. Mantakin mo, for longest time, hindi nangyari yan. Kaya nga, nagpasalamat pa siya kay Marcos, di ba? Nagpasalamat siya kay Marcos dahil sa kalagitnaan ng ginawang katarantaduhan ni Marcos sa pamilya niya, naging mabuti ito para sa pamilya niya ni BP Sara Duterte. Nagkaroon sila ng reconciliation ng kanyang tatay, nakapag-usap sila. Kasi nga sinasabi niya dito, no choice sila kung hindi mag-usap about personal things. Kasi nga, hindi ho sila nakakapag-usap dahil bawal po pag-usapan yung case. So tuwing dumadalaw daw po si BP Sara Duterte, ang pinag-uusapan lang nila yung relationship nila. Dito nga sa unang bahagi, tinanong si Kitty ko anong pinag-usapan, tinanong si BP Sara Duterte, ang isa sa pinag-usapan nila ay yung boyfriend ni Kitty. Kaya yung mga nangangarap dyan, wala na kayo. May boyfriend na po. Actually, na-meet ko yung boyfriend nito Ewan ko kung siya pa rin Nung one time nag-dinner kami kasama si Pangulong Duterte, na-meet po namin yung boyfriend niya. Talaga si Pangulong Duterte. Kung alam nyo lang mga pinagsasabi ni Pangulong Duterte doon, alam mo talagang kung ikaw yung lalaki, uurong ka Anyway, ayan nga po ang nangyari. Ito, ina-announce na po ni BP Sara Duterte na maganda na i-relationship nila ng kanyang ama. Alam mo, kaya sabi niya, the evil meant it for bad, but God meant it for good. Sino yung evil? Romualdez and Marcos. They meant bad for the Duterte, but God meant it for good for Dutertes. Bakit? Ngayon, magkaano na sila? Ganun na sila na mag-ama. Isipin mo sinusubukan mo sirain ang mga Duterte. Lahat ng lakas mo sinisira mo ang mga Duterte. At ang galing ng Panginoon, inayos yung relationship nila mag-ama. Mantakin mo yun, palakpakan natin, praise the Lord yun. Sorry po kung nagmumura ako, pero at this time, mapapahaleluya ako ang galing po. Alam mo bakit ko, I can relate to this. Hindi naman siya nag-aano tayo, pero let me tell you a little story.
A little story lang. Let me in our family, kasi ako tatay, nanay, tapos kaming magkapatid ni Utol, di ba, si Coach Oli. We were raised not as we love each other, okay? No question about it. Pero hindi kami yung intimate. Hindi kami yung nag-I love youhan sa isa't isa. Wala sa karakas namin yung, kasi nga puro kami all boy kami ni Utol di ba? At kami ni Utol, nag-aaway din kami niyan. Ako dati, tanda ko yun, naghabol lang kami sa manggahan yan. Itak sa kanya, tapos 2x2 sa akin. Oh, ganun na nga, awayan namin ni Coach Oli noon, malupit. Pero pag may kaaway kami, may kaaway pala ako, tinutulungan niya ako. Nung high school ito pero pag kami naman nag-away, nagpapatayan kami. Hindi alam ng tatay ko yun. Ganon kami noon. Alam mo yun? At kami namang, dahil nga syempre, ang tatay ko, galing sa probinsya, ang tatay ko, Ilocano siya. Nagsipag dito, nagtrabaho, talagang kumayod para maging abogado, napasok sa UP. Talagang workaholic ang tatay ko, laging wala sa bahay. And eventually, alam natin na sa bata, hindi maganda yon. Lalaki kayong hindi close. Diba? Ganon nangyari. Kaya ako naging rebelde ako noon dahil nga naman walang time din ng tatay ko sa akin at saka sa pamilya na karoon ng rebeldehan. Hindi ko siya biniblame. As a matter of fact, nung tumanda ko, doon ko na lang na-realize kaya pala siya walang lagi sa bahay kasi nga kailangan niya magtrabaho. He has to work for us to have a better life. He has to work. And I understand. And I realized it when I was in college. Na-realize ko yun. Actually, high school pala. Na-realize ko yun. Kaya hindi ako noon, tumino na ako kasi nga, pinatawad ko na siya. Hindi naman sa pinatawad, wala naman siya kasalanan. Pero, parang sinasabi ko sa sarili ko, I understand now why. Okay? So, anong konteksto niyan? Hindi kami close. Okay? Pero, thank God for Trillanes, for Saldico, for Torre. Sino pa ba? Si Sam Bersosa. Kumpleto na ba? Oo, kumpleto na. At syempre, walang iba kung hindi ang Tricom. I really thank them. Because of my cases. And since my dad is a lawyer, siya nang naging personal lawyer ko. Dahil doon, mas lalo kami nag-usap, mas lalo kami naging close. Ganyan, same scenario. Kasi hindi naman kami close yung nag-I love youhan na alam mo yung mag-ama na nag-ahanga. Pero dahil dito, lalo kami tuloy naging close. Kaya salamat talaga sa mga nagsampa ng kaso. Pero okay na huwag nyo nang dagdagan. Gago kayo. Hindi, totoo po. Isa yan sa mga na-realize ko bago ko pa napanood to. Isa yan sa mga na-realize ko. Sabi, hindi mo na-realize, na-appreciate mo. Kasi you won't appreciate life pag hindi ka dumaan sa pagsubok. You won't appreciate, halimbawa na lang you won't appreciate your bulok na sasakyan kung, alam mo yon, kung hindi ka nahihirapan. Pero pag nakita mo nang nahihirapan ka na mag-compute, doon mo na lang marirealize na salamat kahit bulok yung sasakyan ko. Nagigets nyo? Minsan kasi na-take for granted natin. Akala natin, bakit ganito yung asawa ko? Maputak. Yung patulog ka na, awayin ka pa. Yung ganun ba? Kaya maraming ganyan yung mga asawa. Pero kaya ngayon, ikaw, titingin ka sa iba. Buti pa siya, ang bait-bait niya. Buti pa siya, ganito. Kasi makakakita mo sa social media bakit itong babae na to parang ang saya-saya. Hindi mo alam, pokpok lang pala. Hindi, di ba? Saya-saya. Kung saan siya napupunta, kung saan siya nakakabakasyon, kung ano-anong ginagamit, yung pala, pokpok lang. Di ba? Hanggang sa halimbawa lang, dumaan ka sa matinding pagsubok at doon mo marirealize na ma-appreciate mo ngayon yung asawa mo. Bakit? Yung pala ang tunay na nagmamahal sa'yo at hindi yung mga nasa labas na pineperahan ka. Diba?
Yun ang maraming halimbawa yan, mga kababayan. Pero more than anything else, napakaganda ng announcement ni VP Sara Duterte dito na kung saan ito kasi ang epekto niyan. Mantakin mo. Ang isang utak ng Rodrigo Roa Duterte, kakaiba. Diba? Ibang-ibang utak ng Rodrigo Roa Duterte. Sorry to say, compare sa kanyang mga anak, even VP Sara Duterte, ibang level talaga si Rodrigo Roa Duterte. But now, since they became, they got closer to each other, they talk more, they fellowship more, diba? They had a relationship. For sure, si VP Sara Duterte would learn more about kung paano dumiskarte sa buhay, sa politika. Kasi whether you like it or not, iba talaga ang tatay pagdating sa pag-iisip sa buhay. Bakit? Nauna sila eh. They have bad experience. They made mistakes that you can learn from them. Sabi nga nila, it is, sabi diba parang, learn from the mistakes, your mistake. Pero it's better to learn from the mistake of others. Diba? Okay daw yung matuto ka sa mistake mo, pero mas maganda ang matuto ka doon sa mga naunang nagkamali. Kaya ang magulang may wisdom, ang mga lolo't lola may wisdom because nauna sila, dinaanan din nila ang lahat ng dinadaanan mo ngayon. Akala mo lang kasi unique yung sayo. Hindi, dinaanan din nila yan. Tao sila, dumaan sila sa ganyan. Iba nga lang yung form, but the same problem, same emotion, same stress. Ang kinagandaan nito, since mag-uusap sila, nakikwentuhan na sila ng kanyang tatay, sigurado ko there will be a lot of lesson na mabibigay ni Rodrigo Roa Duterte sa anak niyang si VP Sara Duterte that she can use when she is the president na ng ating bansa. Kasi ako, 200% sure na VP Sara Duterte will be the next president of our country. Sa tindi ngayon, ng bati ko sa kanya, sa katindi ng paninira sa kanya, and yet, she is the highest among all the officials in our land. Imagine that. Hindi pa nangangampanya yan. Paano pag dumating yung kampanya? Diba? Paano? Hindi natin alam. Kaya nga, ang ganda nito, natutuwa ko. I am really amazed and overwhelmed sa nangyari na revelation ni VP Sara Duterte. Kasi, tandaan ninyo, more than anything else, ang success will come if you love and obey your parents. If you respect your parents. Why? The Bible says so. God says so. The only commandment that has a promise, ano po yun? Yung honor thy father and your mother. The only commandment. Hindi ko sinasabing mababa yung ibang commandment, pero ibig sabihin, yan ang pinaka, ika nga. As a matter of fact, hindi nyo napapansin why Father and Son and the Holy Spirit? Kasi sa Panginoon, napaka-importante ng family. Kaya nga, even sa relationship ng ating Panginoong Hesus sa kanyang church, ang definition is bride and groom. The importance in family, napaka-importante po yan sa mata ng Panginoon. Kasi the first thing that the devil, the evil destroys para masira ka is the family. As a matter of fact, hindi niya kailangan siraan ka. Ang kailangan lang niya siraan yung relationship mo sa family mo, sira ka na. And for me, yun ang experience ko. Naging tarantado ko nung elementary hanggang high school. Not because gusto ko maging tarantado, dahil magulo ang aking karanasan sa pamilya. Kasi talagang dumaan kami sa krisis noon. Ganun ka, ang kasimple ang demonyo bumanat.
Pero pag ang pamilya ay masaya, pag ang pamilya ay intact, that is a blessing. Tama si VP Sara Duterte dito. I'm so blessed. Kaya salamat Marcos sa katarantaduhan mo. Palakpakan. Salamat Romualdez sa kawalangyaan mo. Dahil ang Duterte ay nabuo and they will be stronger now. Mantakin mo. Exciting to mga kababayan. Exciting po ito. They will be more, hindi more. They will be stronger, di ba? Now na they are united as family. Imagine mo, yung hindi sila united, strong sila eh. What if pa ngayon na you would, ano mo yun, you would get advice from Rodrigo Roa Duterte, you would get advice. Kasi hindi mo pwedeng solohin ng ang karunungan eh. Ang karunungan, hindi yan sinosolo. Ang karunungan, nakukuha yan sa mga may wisdom na tao. Matututo ka dyan. Marami kang matututunan dyan. Lalo na sigurado to. Mantakin mo, never natalo sa eleksyon si Rodrigo Roa Duterte. Lahat, landslide. Imagine niyo how it happened sa Pilipinas. Isipin nyo na lang mabuti na isang taga Mindanao, isang mayor lang, pinakaminahal na Pangulo ng Pilipinas. Paano nangyari yun? Mga kababayan, it's because this man is so great. Not just in action, but also in wisdom. Ang talino nitong maman to. Napakatalino ng mama nito. Kaya ang laking kontribusyon o tulong na magagawa nito kay VP Sara Duterte sa panahon na siya ay magiging Pangulo na. Diba? Palakpakan ulit tayo dyan. And the lawyers can discuss legal matters with so yun na yun. So yun po yung kanyang magandang balita na hatid kay Pangulong Duterte. And ako, sigurado ako, sa tingin ko lang naman po. And I pray and I hope and I really believe pag nakuha na yung purpose, etong nakuha ni VP Sara Duterte na purpose ng pagkakulong, purpose ng pampupukol ng confidential fund, I think, hindi ko sinasabing tapos na, pero kung nakuha mo na yung purpose, maybe, one of these days, malay ninyo, mapalayain na si Pangulong Duterte. Palakpakan na yan. Let's pray. Kasi now, the whole world knows PRRD hindi guilty. Kasi kung, imaginein mo eto lang, simpleng-simple lang mga kababayan. Simpleng-simple, logic says, crime against humanity ang ipinapataw kay Pangulong Duterte. Crime against humanity. Pero what the fuck? Bakit buong mundo nagdidiwang ng birthday niya if siya ay isang kriminal? You understand?